Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers sa Facebook at sa YouTube. Meron ho ba kayong problemang legal? Oo. Naku, hirap na may problemang legal, di ba? Mahirap siya. Oo, masakit sa ulo. Oo, At tsaka masakit sa bangs. Ay, Hindi, sa joke bangs. lang. Sa bangs. At sa bulsa. At sa bulsa. Ako Okay. po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At syempre, ang ating mga kasama ngayong gabi, walang iba kundi si Attorney PG Galang. Good evening, Attorney. Ay, good evening, Mare. Good evening rin sa lahat ng mga nanonood sa amin sa Facebook at sa YouTube. Hello po. Sana wala kayong masyadong problema. At masakit sa bangs. Sakit sa bangs. Ayan. Buti wala tayong dalawang bangs. Oo nga. Dati nagka-bangs ka na ba? Nagka-bangs ako dati. Lahat ng mga kata dumadaan sa bangs. Oo. Lahat tayo merong cutie. Ano ka ba? Dati, pagka-Koreano, di ba, uso yung bangs dati? Hanggang ngayon. Di ba yung mga Koreano, ang At ganda tinan ng mo, bangs, tinan di mo ba? si Cha. Tinan mo, ayan. Cha, alam natin yan, ha? Cha, tingnan ko muna pag hinawi mo yan. Baka may nakatago. Baka malaki yung nakatago. 8 pieces. O, sige. Pero hindi dahil sa malaki ang noon niya, kundi uso. Oo, muso. Okay, Diba? sige. Hindi ko alam, parang dati nag-bangs ako, pinagsisihan ko. Bakit? Kasi parang Lumaki ba mukha mo? malaki na nga mukha ko di ba? Lalaki pa ang mukha ko. Ganun ba pag may bangs? Kasi parang bilugin yung mukha ko. So parang may... Cha, tingnan ko kung bilugin ka. But anyway, sa lahat po ng ating mga viewers, huwag kayong mag-alala. Oo. Pagka, alam mo, ang beauty is kung wala kang stress. Yeah. At saka confidence lang yan. Yes. Diba? Actually natutuwa ako sa mga bata ngayon. Bakit? Mas confident sila ngayon manamit, mag-style ng sarili Oo nga, nila. di ba? Alam mo, Totoo. nung bata tayo, hindi naman tayo mataba, pero nahihiya tayong mag-sleeveless. Hindi kasi parang parang conservative ka pa. Oo. Kahit meron ka, you can't flaunt it. Yes. Ngayon, hindi. Diba? Ngayon, gusto mo nang i-flaunt, nakakahiya ka na. Ako, gusto ko nang i-flaunt, nahihiya na po ako. alam mo Dahil ba- pag flaunt ko siya, baka walang manood. Diba? Dito sa ating programa. Diba? Pero ngayon, mas confident ngayon, dahil sa matanda na ako. Oo. Dahil parang wala na akong pakialam kung anong sabihin nila, di ba? Parang basta ako masaya. Okay. Ano ba lahat ng tao maduwal din naman? Di ba? Sa akin, sabi ko, magtutupis ako, lahat ng tao na duwal eh. Ay, Hindi pa nga nangyayari, Hindi, alam mo, naduduwal na. pag ganyan, sinasabi ko, yung kadirihan nyo, hindi katumbas ng kaligayahan ko pag ginawa Tama, ko yan. may point ka. So, Sabi ko na nga parang ba, attorney to eh. mas lamang yung kaligayahan Attorney ko. to. Tiisan na lang tayo, di ba? Alright. At syempre, hindi natin matitiis ang ating mga viewers at callers. Eto na. Okay. Sa mga gusto nga mag-text sa amin o ay tumawag, meron sumasagot ba? For Globe, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Pwede rin sa Facebook Messenger. Yan. May sasagot dyan. Sabihin nyo lang kung gusto nyong makasama namin dito at gusto nyong personal na makausap si attorney. Or magpabutol ng bangs. Si Cha ang tatawagin natin. Hindi ako. Okay, di ba? Anyway, so eto na po ang ating first texter. Are you ready? Ready. Okay, galing itong Cebu. Ang layo, ha? Si Anton, siya ay 36 years old. Hindi po kami kasal ng nanay ng 3 kong anak na edad, 5, 7, at 8. Dumami talaga, te. Oo nga, sunod-sunod. Okay, at matagal na po silang nakatira at nasa pangangalaga ko. Simula nang mag-abroad ang kanilang nanay bilang domestic helper. Okay. Matagal na rin po siyang hindi nakikipag-communicate sa mga anak namin. Ano nangyari sa iyo, nanay? At wala na rin siyang naibibigay na financial support. Pero kailangan daw ng notarized SPA mula sa kanya para makapag-apply ako ng pasaporte ng mga bata. Dahil hindi ko na siya makontak. May legal remedy po ba tulad ng court order, guardianship, o ibang proseso para makapag-apply ako ng pasaporte para sa aking mga anak nang hindi na kailangan ng SPA niya? Napakagandang tanong. Ay, okay. Unang-una kasi, hindi kayo kasal. So, talagang ang nasa batas ay ang
ang mga bata ay illegitimate. Actually, hindi na namin ginagamit ang illegitimate ngayon sa gobyerno. Sa amin sa Oo. ahensya namin, natawag non-marital. Okay? Yung mga bata, ang sole parental authority rests with the mother, hindi dun sa natay. So, Anton, since hindi kayo kasal, talagang Dapat nasa kustodiya ng nanay. or, hindi, ang sinasabi is sole parental authority. So okay. So, siya ang may karapatan. Siya, oo. Oo. Kaya talagang pag mag-a-apply ka ng passport, ay Hihingin. hihingi yan. However, sinabi niya nga niya na hindi na nakikipag-communicate sa kanila at wala na rin siya Nanay. nabibigay na financial support. Paano yun? Okay. Then you can ask na ikaw ang merong parental authority. But kasi pag kayo kasal, automatic, di ba? Joint. Ito hindi. So you can remove the parental authority of the mother you have to prove that yun na nga lang, there's no other way but to go through it judicially eh. Korte talaga. Oo kasi tatanggalan mo ng parental Karapatan. Oo nga di ba? To declare someone na wala ng parental, lalo na nanay, it's not simple. But do you have grounds? Yes, kasi you have to prove that one is an unfit mother for the mother. The 3 children. Oo. And one of the is abandonment Yeah. One of the causes to show that a mother is unfit is abandonment. Now, how long? Ako hindi ko lang sure kung how long yung abandonment but I think sa amin parang more than 3 months or minsan a year of abandonment. Kung matagal-tagal na yan, then you can say that the mother has abandoned the kids and you want to have parental authority over them. That's possible. But hindi yun an SPA or any other wala ibang tatanggapin ang DFA natin other than court order. Oo nga. Pero, I mean, sorry pero I feel the father, if ever na talagang nasa kanyang pangangalaga at saka buti inalagaan niya yung anak niya. Oo nga. Thank you, Lord. Inalagaan mo yung anak mo, no? Kasi Ikaw, hindi mo madami ka pinabayaan. sa OFW. Sana sinabi niya sa akin anong bansa. No? How long will it take her out to Hindi, kasi kung alam natin kung anong bansa, baka naman yung agency nakakaalam din. Baka naman pwedeng sabihin na lang niya, di ba? Dahil mas magandang nakikipag-communicate pa rin sa nanay. Ako, hindi ko dinedepensahan lahat ng OFWs dahil napakarami rin pong pagkukulang din ng ating mga OFWs, lalo na kung nasa ibang bansa. 3 months nga, kasi 3 months? 3 continuous months. Abandonment na. Abandonment na yan. Oh my, diba? okay. Well, anyway, yan, pakinggan mo si attorney. Kasi sa amin nagpayo na na siya. adoption, pag kunyari, abandoned child, for us, na pwede na siyang ma-adopt is abandonment of 3 months. 3 buwan lang? 3 Talaga? buwan. Oo. At 3 buwan is a long time for a child. Yes, that's true. Diba? Pero ako lang syempre nanonood ko ng mga pelikula. Alam mo naman ako, mahilig ko sa pelikula. Minsan, alam mo, nagkaroon ng pangyayari na nasagasaan yung nanay. Na ospital ng 6 na buwan, hindi nakatayo. Alam mo yung mga But before ganon? one is considered abandoned naman, usually meron rin kami responsibilidad to check, to do a TRICOM sa mga radyo, sa mga pahayagan, Hindi, i-announce, may tanong lang ako, may Oo. tanong lang ako ha. Just in case, yun nga, sabi ko nga, di ba, ang gandang gawing pelikula minsan na-aksidente yung nanay, hindi niya napuntahan yung anak, o kaya may nangyari sa That's kanila. not abandonment. Hindi, diba? but then, hindi niya maririnig yun. Or wala siyang kapasidad para malaman yun. Kung, for example lang na ipa-adapt na yung bata, pero binabalikan niya ngayon, ano mangyayari doon? Magandang tanong yan Okay, pag naipa-adapt na yung bata, Oo. okay, sino ang pwedeng mag-repudiate nun? Sino yung pwedeng rescission of adoption? Sino? Yung bata. Really? Actually, pwede pa Paano kung baby pa lang siya? Then, okay, you prove that kailangan mapatunayan lang nung nanay na hindi niya inabandon. O kunwari, na-hospital siya, di may record siya ng record hospital. siya doon, tapos may mga affidavit. So, pwedeng balikan yun. Because once an adoption is granted or may order of finality na yan, the adopting parents can never, hindi mo pwede nang itatwa. Ganon. Only the adoptee can
can file for a rescission of the Oh adoption. my gosh, ang sarap gawang pelikula, may twist. Alam mo, maganda yung dahilan na yun, di ba? Kasi, inadapt mo na yung bata, tapos bigla lang, Kukunin sa'yo? hindi, tsaka ayaw, kung ikaw na adoptee, ayaw mo. Adopter, ayaw mo na bigla. Kawawa naman yung bata. Totoo yan. Oh, magandang tanong So, yan. only the adoptee can, How, repudiate. what age can that happen? Kasi syempre pag bagets na bagets, wala siyang talagang kamuang-muang. Anong age Yeah, para makapag-desisyon siya? usually, okay, meron rin mga grounds na, let's say, meron kasi sa rescission of adoption, may mga grounds yan sa batas. One is repeated physical abuse. Ay, hindi o talaga mga pwede ganun, yun. diba? Oo. Or basta madami yung mga grounds na kahit na bata, pag mapapatunayan mo na yun ay ginagawa sa bata, you can have the adoption rescinded. Okay. O sige, meron akong kwento sa susunod na pelikula. Sige. Ay, ang dami ko. Alam mo, yung mga nababasa ko ng mga kaso. Talaga? Ito nga, Parang ano yan? Parang, ito, direct, ito, direct, baka gawin yung storya. Nabuntis yung si Neneng, natin sabihin ang pangalan, bata, hindi naman, minor de edad. menor de edad. Okay. So, tinago niya sa boyfriend niya, hindi niya sinabi. Nag-aral siya, nag-ano siya, tapos ayaw niya talagang malaman, nung maluluwag ang mga suot niya, nailusot niya, pero hanggang sa mga anak na siya, alam mo kung saan siya pumunta para manganak? Saan? Sa sementeryo. No, my God. Mag-isa kasi siya. Sa sementeryo siya nanganak. Tapos iniwan niya doon. Madaling araw siya, iniwan niya yung anak niya doon. Sa sementeryo? Oo, iniwan niya. Nilagay niya sa kahon, ganyan. Tapos, buti na lang merong dumalaw sa puntod, nakita yung bata. Tapos, pinahanap. Wala namang, no one came forward. Tapos, after mga few days, nakonsensya si... Bagets. Oo, sinabi niya sa eskwelahan niya at napahanap. But, talagang pinag-give up na rin niya for adoption. Pero imagine mo, parang, nung binabasa ko nga yun parang, hindi mo rin maiisip na, parang, pag ikaw yung scriptwriter, maiisip mo bang manganganak ka sa, ipapanganak mo yung bida sa sementeryo, mag-isa. Can you imagine Ang sakit sa puso. ang sakit sa puso, naaawa ako dun sa nanay. Diba? Sa birth Both, mother. no? Naawa ka Both, sa oo. nanay, naawa ka dun sa bata kasi syempre duguan pa yun, di ba? Oo, Nandun dun sa oo. sementeryo. Tapos, Oo. alam mo yun, ay naku, ay pasensya na po sa lahat ng mga kumakain ngayon, no? Pagpasensya nyo na po, Oo. masyadong maano At iminesyente. saka, totoo yan, kasi usually, pag kunyari, pag madaming ganyan, yung iniiwan na lang, bagong pangas, iniiwan, di ba? Sino nagdala nung bata sa inyo? Ay, hindi. Dinala yun ng nakahanap, dinala muna yun sa sa DSWD. Tapos, ang DSWD nung area na yon will first try to find The mother. the parents. Kung Pero di ba kasi may kaso yun, kaya natatakot humarap. May kaso yun di ba? Abandonment. Oo. May criminal Oo. charges So, ang yun nangyayari ngayon is that pag kung hindi talaga mahanap, then saka kami kukontakin. Kasi nga, considered na foundling, pwede na siyang for adoption. And so, sorry Derek, may tatanungin lang ako. Yung bang place ninyo, kung saan ang daming bata, kayo nagpapakain, of course. Hindi kami, meron kaming mga child caring agencies na accredited ng DSWG tsaka ng NACC, CCA and CPA ang tawag doon, wherein they actually really take care of the okay. So you pay them, they're taking the care of government. them. Sometimes the CCAs are subsidized by DSWD, mga SWADAs ang tawag doon. Social Welfare Development Okay. Agency, SWAS, ganyan. Okay, o Meron sige. naman. Anyway, so eto na. Hindi naman natin ganyanin yung mga anak natin. Panindigan na lang natin. Kaya natin yan. Oo. Sige, si Rachel, 34 years old ng Pampanga, ang tanong niya, humihingi po sana ako ng legal na advice tungkol sa isang kasong BP22 or Bouncing Checks Law. Nakatakda po sana ang mediation ng kaso, ngunit nais ko pong malaman kung anong maaring mangyari kung hindi ako makadalo sa mediation. Bukod po rito, ang complainant po ay humihingi muna ng isang partikular na halaga bilang paunang bayad bago raw siya pumayag sa isang payment arrangement.
Obligado po ba akong sumunod sa hinihinging halaga? O maari po ba ako makipag-negotiate sa ibang terms na kaya kong bayaran? Ano po ang pinakamainam na hakbang sa ganitong klaseng sitwasyon? Maganda yan. Oo nga. BP22, it's a criminal offense. Yes. Actually, although meron- Pag-i-issue ng cheque na wala walang kang pondo. Oo, yan. Okay. Kaya nakikita mo sa likod, the if. Ang ibig sabihin ng the if, pag kunyari ang cheque mo ay walang pondo, tatatakan niya sa likod ng bangko, the if. Denied because of Insufficient funds. Oo, Okay. kaya the if. Okay. Okay. Unang-una, ang tanong niya, ang BP92 bouncing checks out, it's a criminal case. Pwede ka makulong. Yes, although ang Supreme Court, I don't know kung niliftan nila yan, meron silang directive na kung pwedeng hindi ka ang mga korte, as much as possible, huwag ka naman magkulong kung BP22. Kasi utang eh. O utang Utangan eh. Oo, di ba? Pero kung Okay. talagang kailangan, magano ka. Pero Oo. as much as possible, wag na lang sana. Okay. Di ba? O ngayon, merong mediation. Talagang nagkakaroon ng mediation ng BP22. If you don't attend mediation, which is a court-mandated mediation, kasi kasama na yun, what will happen to the case? Babalik yan sa korte. Kasi ang mediation ay, kunyari, na-arraign ka na, sabihin ng korte, mag-mediation muna kayo. Kumaga, yung kaso, nakasuspend, in a sense, and ang haharapin nyo ngayon, ay ang mediator. Kung ako ikaw, sumipot ka sa mediation. Correct. Ba't ka naman Oo, disisipo? kung ako ikaw, sino to? Ang pangalan niya ay si Rachel. Okay, Rachel ng Pampanga. Huwag kang matakot sa mediation. Ang mediation kasi maganda yung pagkakataon para ma-settle mo yung amount mo, ay yung utang or kung ano man yan. Kasi ang mediator, hindi yan judge, Tao lang yan. And what mediation will do is that he will really try to make the parties settle. Kumbaga, sasabihin niya, hindi daw niya kaya ito. Babaan mo naman, Oo. baka kaya mo. So yung tanong mo, Ganon. yung tanong mo na sinasabi mo na pwede ba akong mag-negotiate? Yes, before the mediator. Ayan. Sabihin mo dun sa mediator, to lang kasi kaya ng pera ko Sasabihin ng mediator, okay na ba sa'yo yan? Tanggapin mo na yan. At least nagbabayad siya. Ganon. Ganun Diba? yun. Tanggapin mo na yan. Kasi, bakit ginawa to ng Korte. ng korte? Para mabawasan ang mga pumupunta sa huwes mismo, 'di ba? If the parties can agree among themselves, hindi na masasayang ang oras ng korte para litisin pa yan at maghihiring pa kayo. Kung nagkasundo na kayo na may payment terms na kayo doon, edi mas mabuti. Kaya Rachel, wag pumunta ka. Ba tayo mong pumunta sa mediator? Ikaw naman. Okay, ang tanong niya ganito, isa pa. Oo. Meron daw kasing hinihingi yung tao na yon. Oo. Ang hinihingi daw niya is may amount na ganyan. Parang hindi niya kaya. Kaya nga sa mediation mo gagawin Kaya nga yan. magandang pumunta ka, te. Oo, dahil mo na sabihin na, diba sabihin na, hindi ko naman kaya yan, ito ang kaya ko. Pero tandaan mo, ikaw ang may utang. Oo. Baka naman baliktarin natin na ikaw pa ang mas Oo. mas ayaw mag-attend at ayaw makipagtandaan mong may kulong yan. Oo. Hindi porke sabihin mo na sabi pala baka walang kulong. Malay mo mataon sa yung may kulong. Oo, di ba? Oo. 'Di ba? Oo. So really, yun na nga yung best time mo, 'di That's ba? your best opportunity, so don't be afraid of Okay. mediation. I have a question. Ang tawag namin dyan, ini-encourage kayo ng Supreme Court ang ADR. Ang tawag namin dyan, ADR. Okay. Alternative Dispute Resolution. Okay. Kasi hindi ka na, alternative to court, Okay. which is in studies is the most effective. Okay. Example lang, kung sakaling nakabayad siya ng una, pangalawa, pero nung pangatlo pumalya siya, ano mangyayari? Okay, pag pumalya siya, then the mediation agreement na it will be Mawawala. balik sa korte. Nako. Yun nga, kaya dapat pagka ikaw ay nangako sa harap ng mediator, ay sundin mo. Dahil ibabalik sa korte at baka hindi natin sure. Baka sabihin ng judge, binagbigyan na kita eh. O edi mas lalo ng chenes. O, di ba? So, yun na, ha? At saka ang Okay. BP22, actually alam mo ngayon napapansin ko, mas kumakonti na ngayon ang BP22 cases. Really? Kasi very few na kilala kong nag-i-issue ng cheque, ha? Na walang pondo. Then, tsaka ng cheque mismo.
Kasi nag-online-online na. Di ba? Yung mga installment Oo. payments, di ba? Di, yung mga utang-utang nakacheque pa rin eh. Tsaka, kunyari, mga lease contracts. Pero madalas Cheque na pa kasi, rin. kunyari, madalas na sa digital world natin, minsan, pag may utang ka, lalo na sa mga bangko, usually automatic credit That's na true. lang yan, di ba? Or you would make arrangements with the bank na automatic i-credit sa account ng isang tao. Ginagawa na ngayon yun eh. Digital age. Digital age. Okay, ito naman si Kevin, kanina Cebu. Ngayon naman ay Davao City, 20 years old. Simula po nung elementary ako, ginagamit ko po na ang pirma ay yun din na nagagamit ko ngayon na nasa school ako. At bank records, government documents. Ngayon po na legal age na ako, gusto ko sanang palitan dahil hindi ko na talaga gustong pirma ko. Legal problem ba Pero to? nag-aalala ako na baka magkaroon Ang ng cute problema naman niya. dahil iba na ang magiging signature ko sa mga dati kong documents. May legal process po ba para palitan ng signature? At kailangan ko po bang gumawa ng affidavit o ipa-update ang mga records ko para hindi magkaroon ng conflict? Pero hindi, baka meron nga legal kasi medyo matanda na siya eh. Ilan taon Ilan na ba? taon na siya? 30? Diba? 20. 20 pa lang. Pero ang 20, may passport na yan. Oo. Or meron na siyang, may passport, may driver's license, Alam mo, meron Kevin, na yung bank bakit mo records. pinahihirapan ng buhay mo? Kaya nga, Hindi ko bakit? Bakit ganun ka, Kevin, ha? 20 ka pa lang. Una-una. Pinapahirapan niya yung sarili niya. Walang legal process na... Papalitan mo yung signature mo. pupunta ka sa korte para lang palitan ng signature mo or legal process. Where? No one is a repository. There is no government agency sa repository of your Hindi, ganito. Ang signatures. tanong ko ganito, attorney. Kasi, let's face it, di ba? If you are signing so many documents, kasi ako, I sign so many Ako, documents. ibang-iba na ang aking signature nung ako yung nagsimulang pumirma hanggang sa ngayon. Hindi na nga eh. So, alam mo, sa bangko lang ang ginagawa, pag hindi nila lang makilala yung signature ko, kailangan ko lang gumawa ng bagong signature cards, di ba? Hindi, ako kasi, may shortcut ako. Oh. Pag may shortcut akong signature, may long cut akong signature. Oo. Hindi nga, totoo. Yes, I mean, pag... The short and the long signature. Yes. Oh. Ang ginagawa ko, pagka major documents, Your long one. bangko, yung talagang original na nakikita sa ano ko. Pero kung kunwari, parang ano lang siya, parang, ang tawag Card. dito? Kunyari, greeting card. Greeting cards. O kaya naman yung Mga tipo, sulat lang sa... noted by, Ah. merong memorandum of, yung simpleng memo lang, ganyan. O sige, shortcut, ganyan. Pwede yun? Pwede yun. Yun naman pala, di gumawa ka na lang ng shortcut. Pag Saka, documents Kevin, mahaba, yun kung na. at saka kunyari sa passport, let's say. Kaya nga di ba ngayon ng passport, ngayon sa mga passport sa atin ngayon hindi lang signature mo ang ginagamit eh. Biometrics na tayo. Oo, totoo. So Oo. kahit na iba na yung signature mo, hindi mo na iiba ang iyong fingerprint. Correct. Never mo may ibang. Kaya nga magandang yun, di ba, na it's yung biometrics mo ang definitive na test of identity. Correct. Pero alam mo ba, Oh. may isi-share ako. Pero Kevin, huwag ka masyadong maligalig. Huwag mo siya maligalig. Alam mo ba, Oo. na hindi nila mabasa yung aking fingerprint? Bakit? Uy, I do not know why. pwede ka palang gumawa ng krimen? Huwag na makrimen agad. Oo nga. Di ba pwedeng iba muna, krimen agad? Kasi you will leave no Hindi really, fingerprints. I for Patingin. some reason, Patingin. masyado siyang hindi nga totoo. 'Di ba nagpunta na ako sa ibang bansa, 'di ba? Oo nga, no? Nakakailang beses na akong ganyan ng Baka ganyan. aswang ka. Di ba yun ang sabi Aswang nila? agad. Di ba yun ang sabi nila? Aswang agad. Di ba yun ang sabi nila sa mga sa mga Promise province? talagang hindi. Ang gagawin talaga sa akin ng immigration officer lagi. Sino may Lagi bawang ako- dito? Halika, kumuha tayong bawang. Pag ikaw takot sa bawang, alam na this, ha? Lagi ako pinapupunta sa gilid. Tapos sasabihin niya, tinitingnan niya, bakit ganun? Tinitingnan pa yung mukha ko, kala niya spy ata ako eh. Sabi niya, di ba yung Pero OO7? parang Ano wala yun? ka nga. OO7. Titignan ko nga sa Sino yung isa? Basta ang hirap, ang hindi talaga mabasa. Manipis? Ano Manipis, sobrang nipis. Walang guhit. Promise. Kaya ang sabi ko, pwede sa mata na lang. ba? Ay, meron ka nun. Di ba yung sa mata na lang? Titingnan mo sa matang ganyan, di ba? Hindi, aswang ka. Aminin mo na.
Aminin mo na. Well, anyway, ako lang po yun. Ako lang, Oo. kalma. At Oo. hindi po tayo aswang. Hindi po tayo ibang Di ba yun ang nilalang. kasabihan? Hindi tayo Pag walang mumu. Hindi tayo si Casper. Ang uso pala yun. Mucho. O sige. At dahil Meron ka po namang dyan- meron ka namang Meron na meron nakalipstick nga ako Oo, di sige, ba? meron naman. Sige. Well, anyway, maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin at kami nagagalak na gabi-gabi na kaming kaparte ng inyong gabihan at kasama ninyo kami sa inyong hapunan. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, and I could say hi to Papa Jimmy na kumakain, Mama Trining, and of course, Babe Mac Castro. At ako, yung abogado de Campanilla, si Attorney PG. Ayan, di po ako aswang. O, huwag ka pupunta si Kihor.